so good evening brothers and sisters. Ayan. So, yun po. Ayan. So, okay, so palapakan natin si Lord, amen. So, of course, patuloy naman natin ang mga nandito. So, palapakan naman tayo dyan. And of course, syempre, i-welcome natin ang pinakamaganda kong ate sa balat ng universe at sa buong daigdig. Let's welcome Ate Liza. Ayan, wala siyang boses. Pero wala daw siyang boses. Pero sa 18, meron siyang bagong boses. Bagong boses. Ayan. So, sa 18, may meron tayong exchange right. Yun, nagtibili na kami. So, ikaw, Ate Lisa, meron ka namang gift para sa ating Christmas party. Wala pa, pero kaanap pa lang. Yan. Sa akin kasi nung last week, nag-ipon-ipon ako pasigas kwenta, 20-20. Hanggang sa buo yung 100. Diba? So, ikaw, Ate Lisa. Meron na. Meron na. So, shoutout po natin ang mga TikTok shop. So, sa 12-12 kahapon, meron TikTok shop 12-12. Ay, meron po tayong mga bagong freebies. At meron po tayong mga bagong check out din na lang po yan sa ating TikTok shop. So, maraming salamat po. TikTok shop 12-12 mega sale natin, di ba? Naka-order ka na ba? Yeah. Yes. Bumati natin ng mga TikTok shoppers natin dyan na nanonood. And of course, sa ating Facebook Live. YouTube. Ayan, YouTube din, syempre. Ayan. So, of course, brothers and sisters, dahil ilang days na lang ba tayo? Ayan. We have 10 days before Christmas. So, panapakan natin. So, Ate Lisa, ready ka na ba magsimbang gabi? O, simbang banig. Simbang banig. Gusto magsimbang banig. Simbang gabi sa 16. Martes po yun. So, excited na po ako. Well, last year, hindi ko na po yung aking Nika Sham. Walo lang po na po ako. So, by this time, hopefully, praying na mabuo ko yung 9 days na simbang gabi. Ikaw ba, Ate Lisa? Ready ka ba? Titignan ko. Or simbang banig? Ikaw ba yung simbang banig sa simbang gabi? So anyways, maraming salamat po. And of course, sa ating annual Christmas Party 2025 and facing 2026, a joyous Christmas in our hearts on December 18. It's a Thursday from 5 to 8:30 p.m. with the praise and worship, fun-filled games, exchange gifts, and more surprises. So, yeah, marami na tayong, may mga nagdala na ng regalo. Naglagay na ng kanilang price tag. Meron na rin nagregalo ng panty tsaka bra. Hindi ko lang alam kung sino yun. Meron. Sino? Hulaan nyo kung sino. Panty tsaka bra. Parang ko lalaki Tapos, Parang ko sa tatay mo, baka puwalo. Tapos bra. Si tatay nakabawa. Anyways, joke lang yan tayo. Ano lang yun? Mag-guess what ko lang. Palatawa. At saka tatawa kayo ng tatawa. Dapat, di ba nga? Yung panty, tapos yung bra ito niya. Kasi po, kaya ang team natin as a joyous Christmas in our hearts kasi siyempre dapat maligaya tayo, masaya. Dahil di ba magpapasko, ilang days na ba yun? 7 days, di ba? Before Christmas. Diba dahil meron tayong mga games, mga surprises, mga guests. At of course, may mga guests din tayong sharers ng ating Christmas party natin. At may bagong darating. May bagong parating na bagyo. Hindi bagyo, iba yung bagyo. Bagyo na pagpapala. Ikaw naman, hindi pa ako tapos eh. Tapos, dito nyo po masasaksihan ng kakaiba na hosting. Kasi yung hosting lagi nakaposte. Ngayon, makikita nyo na po pa kung saan po kami nakakarating. Kasi total naka-wireless naman tayo, nakakarating tayo sa labas. Magsusugod pa tayo dyan. Anyways, maraming salamat po Ate Lisa and of course sa inyo lahat. So you can watch our live streaming at live Facebook Live at Aldin Lanaran Nino and of course sa TikTok Live at Aldin Lanaran Nino Official. At ang venue po natin sa labas with number 10
Sitio Galas, doon ng Consolacion Village, Malacan, Mikuay City, Bulacan. So, we would like to thank po sa lahat po ng lahat ng DCHR, ano yun? DCHRA, ay hindi, DCHARA official. So maraming salamat po from the President up to pinaka members po nila. So maraming salamat po for acknowledging us. Binigyan po tayo ng permission na magkaroon tayo ng Christmas party. So palapakan naman natin sila. For support and prayers, maraming salamat. Sa President nga pala si Mr. Ruben Bungay and the family as well. And of course, sa lahat po ng mga members po nila. Si Ma'am Nona, si Mami Nona, si Ma'am Leia, at saka si Mami Yoli. Maraming salamat po. Yeah. And of course, ang ating exchange gifts nga pala, worth 50 pesos for the kids ages 3 to 12 and 100 pesos for the youth to 30 years old. Adults 31 to 59 years old, and the seniors 60 years old and above. Yeah. Ito yung ating Facing 2026. Here's the new set of leaders of each ministry for the year 2026. On December 18, it's a Thursday from 5 p.m. up to 8:30 p.m. So, yun lamang po. At may mga changes po tayo na magaganap. May mga bago po kayong makikilalang mukha ng pagpapala at namumuong bagyo ng pagpapala din. Hindi bagyo na umuulan, ayoko nang umuulan pag Christmas party. But we heard announcement. Pagpapala nga, bagyo ng pagpapala. Oh, siyempre overflowing. Di ba sa English? Overflowing blessings from God. Yan. Kailangan natin matutunan yung hosting. Okay, announcements natin. Our raising makes a financial report for the month of September up to December 2025. As you can see, brothers and sisters, our collections from September up to December. Yan. Meron po tayo sa December. Yan po. Yan. So sa December 30, wala pa po. Kasi last Saturday, we got 120 pesos. So palapang natin si Lord. And our Elo Ties collections were divided into 3 terms. Ayan. Announcement. Our intercessory prayer hour at 5 to 5:30 p.m. The regular Saturday prayer meeting at 6 p.m. to 8 p.m. Ayan. So, after this, we're going to announce, sa December 20, meron po tayong mga bagong mga programs na inahanda natin. Niluluto sa December 18, 2025. Ilalatag na po namin ang mga bago nating programs na kakaaliwan nyo, mga bagong segments, mga bagong makikilala ng mga magsasalita rito sa inyong harapan. Our introduction of our new community. Bukod kay Ate Lisa, meron pa po kayong makikita. Brothers and sisters, We are the Gatherings Catholic Charismatic Community. In Psalms 47 verse 8, gatherings over the nations, God sees on His holy throne. And our sketch of our new community logo was given us inspired by the Holy Spirit at 3 on May 13, 2022. Ayan po, nakita niyo po sa kanila. Founded on May 13, 2022, we're officially formed through the Holy Spirit and also by praise by myself, Sister Seni and Brother Ben for giving us the name of the new community. Our mission is to evangelize more people and bring them back to God. And our mission is IAPH, stands for Intercession, Evangelization, Pastoring, and Healing. And there are 5 core values. Ate we Lisa, must know God's relationship with God, be passionate in serving God, honor and study the Word of God, and lastly, be a generous giver of kindness. These are the logo with the biblical scriptures, the sons, Psalms 130 verse 3, the cloud, Revelations 1:7, the angels, Exodus 20:15, the dove, John 1:32, and the stars, Mark 13:25. Our Gatherings Catholic Charismatic Community, the new 2025 organizational chart. Our household of pastoring classes, ages 3 to 12, youth and singles, ages 30 to 39 years old or young professionals, married couples and adults, and seniors for the individual. Our programs and activities are also praise and worship,
intercessory prayer warriors, trainings for moderator, worship leader, singers, dancers, hosts, etc. Fellowship agape, anniversary celeb, annual Christmas party, soon meeting service, soon Catholic Life in the Spirit seminar, maturing, equipping, and commissioning, and youth and concert, and so on and so forth. So thanks for watching and God bless us all. So because the community is the new era prayer meeting. So yun yung po yung sinasabi ko sa inyo, nasa new era na po tayo. So mga madlang people, mga madlang ka-Godrings, so maraming salamat po for keeping us watching, sharing, comments sa ating TikTok Live, YouTube, and Facebook. Ate Lisa, any additional? Sa lahat po ng pinaka-atay na binabati namin Yes. natin. Sana nanonood. Ayun, i-shoutout natin si Ate Net. Yan si Ate Net, ayun, gusto niya magpariban sa kanya lang po. 50-50 lang po. 50-50, ibig sabihin 50 chances na maganda, 50 chances na hindi. Kaya nga 50-50 kayo talaga eh. Kaya sabi ko sa inyo, hindi sira yun. Hindi siya sira kasi 50-50. Bayad niya 50-50, kalahati muna, tapos kalahati Yung may lang. sakit, tik-tik-tik. Hindi, yung bayad lang po, bayad. Magkari 800, kalahati ng 800. 400, ha? Sakit na tikat. Yes. 50-50 is, 50-50 kalahati. Kasi ate, Hindi, mabait yan si Ate Net, kaya alam na lago yan si Ate Net. Tsaka si Mr. Nakamura, I know he's watching yan. Nagdadasal na po siya ngayon. Nagbabawas, nakasalamat siya. Nagbabawas, hindi, mabait talaga yung si Nakamura. Ano kasi siya, Japanese Nakamura. Mr. Nakamura. Lagi siya. Yun na nagdagdag ha. Okay. Our special shout out, Ate Lisa. Sinong gusto mong pasalamatan ngayong gabi? shoutout ko lang po lahat naman dito sa Parang wala naman Facebook, kayo, Ruby. YouTube, and TikTok. Wala kasi akong boses, pasensya na. Pero babawi siya sa Thursday. Kaya uminom ka na ng mainit. Mainit na Alam ba? ka naman, mamaya sa... Hindi, loya. Ano yun? Hindi na siya masyadong makakasama. Ito na siya makakasigaw. Ay, malat po eh. Nagpapahinga lang po, nagpapahinga. Okay. Okay, our Facebook, online, YouTube, and TikTok viewers, maraming Peace out salamat. dyan. So our please watch tonight our gatherings Catholic Charismatic Community. We got 527 followers na po. Ayan sa aking Facebook. So maraming salamat. I got 5,218 followers na po. Ayan sa aking followers of 882. Ayan po. Sa threads, maraming salamat. For generations, from baby movers from 1946 to 1964, Gen X 1965 to 1979, Gen Y 1980 to 1994, Gen Z from 1995 to 2009, General Alpha from 2010 up to 2024, and lastly, General Beta from 2025 to 2039. Please follow my business social media platforms, Facebook, Threads, Instagram, and TikTok. And our official YouTube channel account. Please don't forget to like, comment, and share. So also subscribe now at Godwin's Catholic Charismatic Community or at Godwin's Catholic Official. And po, we got 41 subscribers na po. Maraming salamat. With a total of 758 views. Ayan po. Ayan. So for donations, you may send donations. Also, you will be blessed to be part of our community who are giving our Gcash and my account at Alvin Niman 0926-468-2742. Again, 0926-468-2742. All proceeds will go to our community projects. Na kahit naka-violet si Nanay Imelda, na patuloy nagmamahal na yung gabi. Uy, mahal ka na. O si Jen, mahal ka namin, Nanay. Wala na nang inisip ni Nanay. Ayan. Okay. You may magdadasal po ba? Sorry. You may buy QR code donations by online transaction and Gcash in my account. So ating guest title, ito na. Ate Lisa, huwag ka na sisigaw para hindi daw sila maingat. Hindi, wala na siyang boses. Our guest, yeah. Our title is Guess the Compound Word. Nag-concert po kasi siya. Nag-concert. Ayan. Ito po. Our quiz. Bingo. Ayan.
Guess the word by emoji. With 30 questions, it's 7 seconds po to answer those 30 questions po na inanda po namin. So, are you ready? With the easy level? So, abangan niyo po ang ating pinaka-easy games natin. Guess the compound word. Toothbrush. Toothbrush. What is the answer? And the answer, ang sabi po nila, toothbrush is correct. Yan. Next is, guess the word. Ice cream. Water. Water po yan. Okay, next. Guess the compound word. Lighthouse. Lighthouse. Di ba merong lighthouse at saka lighthouse? Di ba? Meron. Ay, lighthouse is correct. Next, our guess word for tonight is fireman. Nakakasigaw pa rin, nakakasigaw pa. Fireman. Yan. Ate, modulate mo lang daw. Okay. Sunglass. Sunglass. Galing. The answer is sunglass. Nasa isip pa lang tayo. Mamaya meron tayong yan. So, that's correct. Okay. Guess the word. Guess the word. Rainbow. Rainbow. Baka sabihin natin rainbow. Ang mga ipilit. Guess the compound word is egg. Pancake. Ha? It's okay. Pancake kasi kawali. Ayan, tama. Pancake. Okay. Kasi ba't may itlog? Dapat pan lang yun. Starfish. Starfish. Ay, meron ako to. Starbase sa Starbucks. Fish yun, starfish. Ay, masarap sa Starbucks. Hindi ba nakainom sa Starbucks? No? Mahal siya pero masarap ang kape. Moonlight. 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 Wala. Si ate, minamala. Okay, ito. Honey. Honeybee. Honeybee. Honeymoon. Sabi sa mga jowa yan, sa mga kasama. Saan tayo, Ate Lisa? It's a medium level. Ayan, ating medium level number 11. Guess the compound word is chismis. Ano may tawag doon pag nagdadaldalan? Chismis. Chismis. Okay, ito. Amoxicillin. Akala ka amoxicillin. Okay, rainbow. Okay, guess the compound word is fishball. Fish pala yung paa. Okay, ito. Yan, water. Horsepower. Seahorse. Seahorse. Kasama ni seahorse. Okay, ito. Chef. Cookbook. Yan, next compound word is bigyan natin. Hotdog. Bigyan natin. I'll guess the compound word. Swordfish. Ayan, si Ate Lisa. Chain. Mga bata. Cow. Yan. So, shoutout natin yung ating mga ano sila. Let's give them respect kasi sila yung PWD. Yan. Shoutout natin ang mga PWD. Yan, ang ating mga kapatid. Yan. Okay. Okay, so hard level naman tayo, Ate Lisa. Hard, mahirap. So hard. Ito, next. Iring. Oh, tama na yung isa. Narinig na namin. Evening. Okay, next. Handbag. Handbag. Galing pa. Susunod, meron po tayo another next game na
Hinanda po namin sa Thursday. Yan. Next song is, next compound word is, Catfish! Catfish! pero may sinabi daw yung catfish daw kulay blue. Catfish. Yan. Di ba meron din dyan? Basketball. Yan. Basketball. 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 Name of the sport pala. Yan. Okay, Ibax. Ibax. Ano iba? Ebax. Ibax. Epak! Epak! Ebax. Iba yan, sa likod. Sa likod. Hindi, pag sinabing ebax, sa likod yun, sa likod. Ano ba yung E? Ano ba yung likod? Ibaba. Iba. Dolphin! Likod, okay. Dolphin! Doorbell. Doorbell. Asawa ni Dolphin! doorknob. Tama, galing talaga yung nakuha niya agad yung aking Seashell. tanong. Asawa ni doorbell si Seashell. Doorbell. Sisha! Sisa! Hindi, Ay! ang asawa niya si Seashore. Seashore. Okay, ito, si... Ano to? Ha? Utak. Aboy yan. Ano yung isa? Snowbear. Snowbear. Di ba may kapatid niya si Snowbear eh? Okay. Sunflower. Ayun, sunflower. Sunflower! Kapatid ni Sunpab. Sunflower! Ay, wala. Horseshoe. Horseshoe. Ocho! Ocho! Gemma shoe. Horseshoe! Oh, shoutout natin si Ate Gemma. Magbalik ka na. Huwag ka na iyak ng iyak. Shout out ko. Shoutout natin si Ate Gemma. Huwag na po ba iyak ng iyak, bati na po kami. Bati na kayo ni nanay. Papasko na. Naku ba iyak ka ng iyak dyan? Guess the word by emoji. Di ba tama? Dapat Ang nga. tama-tama. Nanonood sila ngayon eh. Ano naman? Ay, Si sabi ko ano, siya. si Archie. Yung Oh, si mataba. Ate Archie. Shoutout mo si Ate, shoutout ko si Ate Gemma. Hindi, yan niya yun. Ay, sorry. Yan niya yun. Hindi ko po alam yung mga ganun-ganun, ha? Yan niya. Yanan. So, kaya huwag ka na iyak ng iyak, Ate Gemma. Nandito lang kami para sa iyo. Mahal ka namin. Kahit pasamay ito. joke lang. Mahal ka namin. So, makabait ka lalo. Wow. Okay, so, ngayon tayo lang po tayo para sa ating Grace Worship. Ate Lisa, go. Si Diego! Yeah. Ayan. Yun. Yan, maganda ka. Lalangoy ka? Wala naman tubig. Doon sa gitna. Papasko na. Okay, palapakan natin si Lord. So, ngayon, tayo po iawit na sa Lord. Sabi nga is friend of God. So, kaibigan natin si Lord. Amen. Kasi yung mga maliliit dito kasi sa harapan. Pwede mo na lang. Siyempre kasi naman maliit. Kasi dili, ayun na. Sige mo yan para may boses ko sa Christmas program. Ano mo lang yan ng luya? Luya. Sige pa. Ilan na wala siya boses sa Christmas. Luya talaga pag ano yun. Luya nga. Walang kasahan sa buhay. Luya. Sama-sama. One more time. One more time. Yeah. Okay. Second chance. Second chance. Sabi na tumigit eh. Para umano yung talagang mga. Matigas ako yung Wala na tayo. Lalo sa kumanta. Amen.
Kasi hindi masyadong malakas na. Talagang malakas. Pinay na ako lang sa okay, ladies and ladies. Brothers and sisters. Sabi ako sa ulit. Brothers and sisters, yeah, let's sing this. Brothers and sisters. Men. Men. Let me hear Okay, one more time. Dahil nakapasok. Okay, one more time. Hindi. Ayan, okay. Ito na. Ito na yung reality. Okay. You are mindful of me, that you hear me when I call. Is it true? Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. I am mine. You are mindful of me, that you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. It's amazing. He calls my friend. I'm a friend of God. Come on. Who am I? You are mindful of me, that you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing, so amazing, amen. So amazing, it's amazing, it's amazing. Yeah, I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. He calls us as friend, amen. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. He calls me friend. Almighty Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. 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 He calls me friend. He calls me friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Yeah. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of
God, He calls me friend. 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 Amen. Maraming salamat, Lord. Sabi nga po, give us this day. Diba? Give us this day and tonight. The blessings from the Lord. Amen. As we sing, give thanks to the Lord our God Almighty. So the Lord let us extol His name. Let us exalt His name. Let us honor the goodness of God through this song. Everybody sing. For the Lord. Sing. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. To the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what? Because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. Bless the Lord for the love. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. To the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what? Because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Yes, Lord. I will bless you, Lord, at all times. Kagaya ng Lord na pinangako mo sa amin, Lord. Marami
maraming salamat po sa mga biyaya na pinagkaloob niyo po sa akin. We want to offer our hearts and minds, Lord, sa amin po ang pagtitipon ngayon for this gathering tonight. Patuloy niyo po kaming gabayan sa lahat ng aming mga pangangailangan. For those who need financial needs, Lord, alam po namin, Lord, na pinagkaloob niyo po sa amin. Kagaya, Lord, na pinangako po sa amin sa Isaiah 65 verse 24, if we do not finish in prayer, our prayers will be answered. Lord, ganun din po sa aming susunod na activity. Maraming salamat po for giving us another week na binigay niyo po sa amin sa community na ito. Lord, we ask for your mercy na ito po, Lord, ay palaguin mo po ang community ng mga gatherings, Catholic Charismatic Community. Together, the members, the leaders, and the future leaders, or the next leaders of the community. Maraming salamat po for their send us the group meeting. Lord, bigyan niyo po sila ng wisdom and knowledge, Lord, para patuloy na makapaglingkod po kami sa inyo. We thank you so much, Father. All this we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. The Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let's profess your lives together. Say, I am rich because of what the Lord has done for us. Jesus, thank you. Lord, palapakan natin si Lord. Amen. We give thanks for your glory and your power. Maraming salamat. So tonight, brothers and sisters, let's proceed na sa ating topic for tonight. Our topic for tonight is under the shadow of God's face. So, our speaker for tonight, our servant leader of Gatherings Catholic Charismatic Community, the ever beautiful, the ever-changing, true evolving, Sister Sammy Nimo. Changing, that's even changing and through evolving. Yung lumakalaw. Ano sa ating Christmas party yun. Ang topic natin ng Christmas party. Changing through evolving. Changing. So ngayon po, topic for tonight, it's all about under the shadow of God's face. Tingnan mo nga yung katabi mo kung kamukha ni Lord. Amen. Tutatawa. Kasi sabi nga, under the shadow of God's face. So pag tayo ay under the shadow of God's face, kamukha natin si Lord. Amen. Tingnan mo yung katabi mo kung kamukha ni Lord, kung kamukha ng iba. Kamukha ni Lord. Kasi si Lord lalaki. Parang hindi niya tanggap. Parang hindi niya tanggap na kamukha niya si Lord. Oo naman. Diba sabi niya, nilikha tayo ng Diyos na To His image and likeness. His image and likeness. He created us to be us. Oo. To His image and likeness. Amen. Christ Tayo will likeness. lahat ay nasa Sabi niya, lalaki natin. Lalaki natin, di ba? Dalawa. Amen. So lahat tayo ay kamukha ng Diyos. Amen? Kasi ang nagbigay ng buhay sa atin ay ang Diyos, hindi ibang tao. Amen? So, sabihin mo dyan sa katabi mo, nagagalak ako kasi katabi kita ngayon. Nagagalak ako kasi katabi kita ngayon, nanay. Kailangan ko ano ba yan? Hindi na babangga ng bata yung sound. Nagagalaw yung sound system. Yung nagagalak tayo pagkatabi natin ang ating ka-sister, ka-brother, di ba? Hindi tayo nagagalak. So lahat tayo ay nagagalak na maging anak ng Diyos. Amen? Sino rito nagagalak na maging anak ng Diyos? Ayan, halos lahat. Ang lahat. Okay. Then, ito po yung introduction mo. Sa Psalms
91:1-2 says, "You who will dwell in the shelter of the Most High, we abide in the shadow of the Almighty, says to the Lord, my refuge and my fortress, my God in whom I trust." Diba? So lahat tayo ay nanatili sa pagkakilala sa Panginoon dahil tayo ay lumikha ng Diyos. Amen? Tanongin mo katabi mo, sino lumikha sa'yo? Ha? Sino ang lumikha sa'yo? Hindi po, commitment. Panginoon. O yun, Panginoon. Commitment. So, lahat tayo ay nilikha ng Diyos. Amen? So, meron tayong dahilan para makapag-dwell tayo sa katas-taasan, di ba? Tayo ay makibahagi sa kanyang karunungan, sa kanyang katatagan. Lahat ng buhay natin ay nakatuon sa pangalan ng ating Panginoon. Amen? Okay. Imagine ourselves dwelling in the shelter of the Most High, and wherever we are in that shelter, we abide in the presence, the shadow of the Almighty, meaning in His presence. Another limitations of abiding is remaining. If we remain in God's shadows, we are very secure under the God's protection. That is not evil can come near us. If my grandson that Caleb is secure in the shadow, how much more if we remain in God's presence. So tayo ay kanyang, si Lord na nagbibigay sa atin ng protection pag tayo naka-abide sa Kanya. Amen? Pag tayo ay naka-abide sa Panginoon, ang protection ng Diyos ay nananatili sa atin. Kasi tayo ay naging malapit sa Panginoon. Amen? Sabi mo nga dyan sa katabi mo, sino ang kalapit mo? Sinong kalapit mo? Sino ang kalapit mo? Siya. Amen. Ang importante po kay Lord tayo maging malapit. Diba kay Lord tayo maging malapit hindi Amen. sa mga tao. Yes. Kasi Kahit maitim ako, mahal ako ni Lord. madaling magsawa. Sabi mo sa katabi mo, nagsasawa ka na po sa akin. Tagal na. Sino ba yun? Sino ba yun? Sino ba yun? Tama itong mga takot na to ah. Oh. Naumay na. Parang ang may kalamay ba? Parang So, kalamay. so lahat tayo ay kailangan Parang kalamay. maging matyaga. Diba? Tsatsaga na nga eh. Sabi niya. Kailangan namin ito di. Imagine ourselves dwelling in the shelter of the Most High, and wherever we are in the God bless shelter, we abide in the presence another limitations of God's shadows. We are very secure under God's protection. Okay lang. That is not evil. They come to us if our grandson is secure in the shadow. How much more if we remain in God's shadows? Paano na kung ano pang sa atin na naging malapit tayo sa Kanya? Diba? Kumbaga sa ano ang nakikita mo sa buhay mo, hindi yung mga tao pinahinisan mo, kundi nakikita mo sa buhay mo, ang Panginoon na nangyayari sa'yo. Amen? Kahit gusto na sa tao yun, kailangan iniisip mo yung kapangyarihan ng Diyos na kailangan mag-remain tayo sa Kanya. Kasi yung protection ng Diyos ay nasa atin. Amen? Nanay, So walang makakapasok na demonyo, sabi niya. Amen. Diba? Protection, that is no evil can come near us. Ito? Nakakapasok. Oo, sabi niya na, pag magpapapekto ko, talaga papasukan ka. Hindi. Ay, kung nagpapapekto ako, di matagal na. Tawagin natin si Father Rainiel. Joke lang. Kumbaga sa ano, nagtsatsaga ka na lang. Oo. Nanay, oh. Nagtsatsaga ka na lang. Kasi mahal mo siya. Mahal mo si Lord. Papas. Alam mo, sabi nga, pag ikaw daw naging matyaga sa tao, isa lang ang ibig sabihin nun, mahal mo si Lord. Yes. Amen? Yes. Kasi hindi ka pwede magtyaga sa tao kung wala ka mag-ibig sa Diyos. Kaya ka nakakatagal. Kapag sa asawa, napagtsatsagaan mo. Ay, yun, hindi ko napagtsaga. Kasi mahal mo si Lord. Pero pagdating sa asawa, hindi ko na alam yun. Basta
Kanya-kanya tayong pananaw at paniniwala. May mga Amen? pinagdaanan din yan. So, we can trust God's in His presence. Amen? And then, His come out, in His presence, we are more than a minimum time secured. God is behind and before us. Kung kayo So, magkakapisahan first lang. us and us. Ayun na lang kayo naman. So, lagi ang Diyos nakasaklobo sa atin. Lagi siya nakaalalay sa atin. Laging presensya ng Panginoon ay nasa atin na. Amen? Secured tayo pag si Lord ang kasama natin sa ating buhay. Amen? Kaya huwag ka na mag-isip ng ibang bagay na naiinis ka dahil siya ang kasama mo. Huwag mo na isipin yun. Ang isipin mo, magaan sa puso mo, magaan sa buhay mo. Na kahit kasama mo siya, dahil alam mo, si Lord ang bibigay sa iyo ng lakas. At sa pamilya, hindi mo kayang tagalin ang pagtsatsaga, hindi mo kayang tanggapin kapag hindi mo mahal si Lord. Kaya nagtsatsaga ka dahil mahal mo talaga si Lord. Amen? Kasi yung kanyang mga kamay, naging gabay natin sa ating buhay. Amen? Tanungin mo ulit yung katabi mo, sabi mo, sino ang nagtsatsaga sa'yo? Sino ang magtsatsaga sa'yo? Dami naman eh. Okay. So lahat tayo ay binigyan ng Diyos ng kanyang kalinga. Tao sa paligid. Oo, lahat naman. Kahit Lahat trabaho, naman nagdadala pinagtsatsaga. kahit na pagtsatsaga mo kasi mahal mo na si Lord. Amen? Then, that is why Christians must have no cause for fear, especially when we are doing God's work. We can never be fooled by the devil. Even the Israel hand will guide you in your life and holds you fast. In Psalm 139, 7. So, pag tayo ay nasa Panginoon, wala tayong takot na mararamdaman. Diba? Lalo na pag ginagawa natin ang Kanya pinapagawa sa atin. Kasi iba, yung iba, kahit naglilikod ka sa Panginoon, nagkakaroon ka pa rin ng fear eh. Bakit? Una, yung pagsubok na pagdadaanan mo na hindi mo maintindihan kung bakit. Kasi naglilikod ka sa Kanya. Pero kung kilala mo siya, hindi mo katatakin ka ngayon eh. Dahil alam mo na si Lord ang gabay mo. Amen? Hindi ka matakot. At ano pa sabihin sa'yo ng tao, ano man sabihin sa'yo, masama ka, mabuti ka, kahit anong paninira sa'yo, hindi ka dapat matakot. Yun ang Kasi, pinakaputan ng mga naglilingkod sa Panginoon. Persecution. oo, di ba? Hindi fear. Oo. Kasi, hindi nagkakaroon ka ng takot sa paggawa dahil kung minsan, natatakot ka dahil baka mamaya mapintasan ka. Oo yun. Mahirap pa pahiya. Ako nalangasan ko yan. Habang nagsiserve ako kay Lord, instead na maganda ang approach sa akin ng ibang mga kasama ko, kundi puro, naku, mamaya matanggal ko. Di parang gano'n ang mga life nila. Pag hindi mo nasunod yung tama, kailangan baka matanggal ka sa ganyung posisyon. Eh sa akin naman, hindi ko naintindi yun. Bakit? Kasi ang kailangan itong paglilingkod sa Diyos, panatag mo ang loob mo at sabihin mo sa sarili mo, Lord, kung saan mo ko dalhin, kung anong gusto mo gawin ko, hindi mo gagawin. Ngayon yung mga tao, ulpintas sa mga tao, kasi hindi lahat na naglilingkod sa Diyos, ay gusto ng mga kasama. Tama man. Minsan hindi nila gusto yung ginagawa mo. Kahit sa tingin mo mabuti yung pinapakita mo sa kanila. Pero sa kanila kapintasan mo. Kaya gumawa ka pa ng tama, pamimintas pa rin na mararanasan mo. Kasi, kumbaga sa ano, ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Hindi lahat ng bagay na gusto mong gawin ay magugustuhan din nila. Hindi mo pwedeng gawin mo. Hindi mo pwedeng isipin na lahat ng gagawin mo magugustuhan nila. Ang isipin mo na lang, lahat ng gagawin mo ay hindi para sa kanila. Lahat ng gagawin mo ay para kay Lord. Amen? Kasi pag kay Lord mo ginawa, hindi ka na magkakaroon ng takot eh. Hindi ka na magkakaroon ng kumbaga sa ano, konsyensya na nakokonsensya ka dahil
hindi mo magawa tama yung paglilingkod mo sa Diyos kasi meron kang iniisip na hindi maganda. So, kailangan pamulat tayo sa katotohanan mayroong maganda. Kung saan, mamulat tayo sa katotohanan na mayroong magagawa ang Diyos sa buhay natin na tama. Amen? Huwag tayong mamulat sa isip natin na lahat ng gagawin sa atin ng ating kapwa ay hindi tama. Kasi pag inisip mo yung ginagawa nilang hindi tama, babagsak ka sa iyong pananampalataya. Masisira ang pagkakilala mo sa Panginoon. At hindi mo na magagawa yung gusto mong gawin sa pamililingkod mo. Kasi yan ang minsan ng kinapatakutan ng servant ng God eh. Yung mga nagsiserve sa kanya. Kaya ang sabi niya, that is why Christian must have no cause for fear, especially when you are doing God's work. You can never be fooled by the devil. Even that is in your hands will guide you, and your right hand holds you fast. Baka magpahawak tayo sa Panginoon. Hindi sa sarili natin gusto, kundi yung gusto ng Diyos para sa atin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, yung gusto ng Diyos, ang gawin natin para magkaroon tayo ng kapayapaan. Amen? Kasi ganito eh, may mga leader ito marami akong na-encounter ng mga leader. Dahil sa taas, in-order. Ito ay paggawa mo sa mga tao. Ito ang ibigay mo para gawin nila. Eh may time na, sinasabi mo ginagawa mo, pero hindi naman nila ginagawa. So, minsan naiinis ka na dahil para bang leader na ako, hindi naman nila ako sinusunod. Paano ko mag-develop sa sarili ko yung pagiging leader ko kung wala namang sumusunod. Eh, diba? Tama mali. Diba? Pag tayo leader, kailangan huwag natin agad-agad tutusan ng tao. Kailangan pagdasal muna natin yan. Kung yun ba ay will ni Lord. Kasi minsan na yung leader, nasa kanya lang yun ang gusto niya na gano'n. Pero minsan may leader talaga na pinagdadasal mo na lahat ng gagawin niya para kay Lord. Kasi pag sa'yo lang, talagang walang susunod sa'yo kahit anong gawin mo. Pero pag leader ka, pinagdadasal mo sa Panginoon, lahat ng gagawin mo, nakapokus ka doon, magugulat ka si Lord ang magbibigay sa inyong tamang direction. Hindi ka na kailangan magdasal ng marami, kundi ito i-guide ka niya kung sa anong paraan na hindi ka matutukso ng demonyo. Kasi ang kalinaan ng tao, ang devil, napupunta sa atin kung tayo ay mahina. Hindi tayo malakas sa ganun pala tayo ng concept. Pag alam mo na sa tingin mo na may pinapagawa si Lord, pagkasal mo na kung tama ba yun. Baka mga dikta lang ng leader yun, pero hindi yun ang gagaling ka. Gusto niya lang yun na ipagawa sa iyo. Sinaranasan ko lahat yan eh. Tulad ng sa healing kami naman. Sabi nila, huwag ka daw mag-share ng sabi niya, diba pag tayo nag-prepare natin, huwag ka daw mag-share ng ginawa sa iyo. Dapat kumahin ka, diba? Huwag mo ipapaalam, diba? Ito lang sa leader yun. Hindi ako naniniwala nito. Kasi gusto nga ni Lord, ipakilala mo siya eh. Gusto ni Lord, pakilala mo siya sa ibang tao. Bakit mo tatago, di ba? O, testimony mo yun eh. Kaya hindi ako naniniwala doon sa sinasabi sa akin, huwag mag-share. Kasi sabi ko sa kanya, minano ko siya, hindi ko siya sinunod. Hindi ko siya susundin. Kahit ba sabihin niya, may patakaran silang ganyan. Bakit susundin, hindi makalooban ng gusto niya. Sabi na, share your blessing. Share mo, mag-testimony ka para sa akin. Bakit mo pipigilin yung binigay sa iyo ng Panginoon na blessing? Bakit itakahiya na i-share yun? Hindi tama yung hindi sinunod. Kasi para sa akin, si Lord ang nagpapatakbo ng buhay, hindi naman tao. Tama? Sino ba nagpapatakbo ng buhay ng tao ba? Si Lord. Kaya, mayroon kang minsan makaka-encounter na kaibigan mo, pareho mong Christian, pareho mo siyang nagsiserve sa Panginoon. Pero minsan yung katuruan niya sa'yo, hindi tayo. Amen?
Kaya kailangan, bago mo gawin yun, ipagdasal mo muna. Tama ba itong sinabi? Tulad nun, minsan may nagsabi sa akin. Pero sis, para maiwasan mo yung rebuke na yan, ito lang natin. Pahinga ka muna isang buwan. Ikaw muna pumunta sa gawin. Sa bahay ka lang na. Hindi tamang katulad mo. Diba? Ikaw mag-isip ka, yung ba gusto ni Diyos na huminto ko sa pag-serve mo dahil sa isang tao na pinainisan mo? Hindi. Hindi kayang pigilin. Ang Diyos ang nakakalam ng tamang parang sa buhay mo. Yung igawa ng demonyo, napipigilan ka mag-serve para lang hindi ka makapag-serve. Iintindihin mo yung problema mo. Magpahinga ka muna. Huwag ka muna pumunta para wala ka marinig. Nung araw, naapektuhan ako dyan, hindi ako ma-attend. Yung pala ang naging dahilan para lumayo ako sa Diyos. Yung pala ang ginagawa ng demonyo sa akin. Pinapaikot-ikot ang utak ko. Ang gaganda naman mga mensahe na narinig ko. Wala hindi pala si Lord yung demonyo pala. Sabi ko, oo nga, magpahinga ka lang muna, kaya muna ako atin ng prayer meeting, kaya muna ako atin. Pala demonyo yun. Sinusursura ang isip natin ng demonyo para hindi tayo makasunod sa Diyos. Yun, mula nung naramdaman ko yun, nakita ko yun sa buhay ko. Na lahat na hindi dapat gawin, ay dapat yung gawin. Hindi pala kautusan ng Panginoon, kautusan ng demonyo yun sa ating nagdiniligid sa kanya. Gagawa ang demonyo ng paraan sa buhay natin. Una, hindi kapakita hindi kapakita sa iyo ng demonyo ng magagandang gagawin. Ipapakita niya sa iyo yung mga hindi magaganda, mga pangit, para mo lumayo ka sa Diyos. Kasi ang unang-unang ina-atake dyan, pag mahina ka sa pera. Totoo yan. Pag ikaw isipin mo, nagsiserve ka naman, bakit ganun? Lagi ka naman walang pera. Wala kang pamasahe, wala kang ganito. Titirahin lang din yung utak mo. Yung kasi ang kahina. Lahat ng kahinaan natin, doon papasok ang nila. Mahina tayo sa kaibigan. Hindi tayo totoong makipagkaibigan. Mahina tayo sa relasyon sa Diyos. Mahina tayo sa ating pamilya. Hindi tayo, instead na tayo ang magbibigay ng lakas para sila lumakas. Tayo pa ang tinutukso para lumayo sila. Amen. Katulad na nangyayari sa akin. Gawa ng ginawa ito. Si Teresa, hindi. Tama rin siya. Gawa ng ginawa yun. Kasi kung saan ang kahinaan ng tao, yung papasok ang demonyo, tulad niya, mahina ka sa pera. Gusto mo lang, yung pera. Pag wala ka ng pera, hindi ka na-attend. Kaya, yung mga prayer mo, hindi sinasagot ng Diyos, hindi ka na-attend. Bakit? Wala naman nangyayari sa buhay ko, ba't pakikita ng punta sa gawain? Yan ang kaaway ng demonyo. Hindi gagawin ng Lord yun para paharapan tayo. Ang gusto ng Lord ay tayo ay maging masigasig sa paglilingkod sa Kanya. So, inaalaw lang ng Diyos yan para makita sa atin yung ating mga kahinaan at kung ano yung mga gusto natin. Pinapakita ng Lord yan para makita niya kung tapat tayo sa Kanya. Amen? Tapat ba tayo kay Lord? Amen. Pag tapat tayo sa Diyos, hindi mo intindihin yung mga nakikita mo hindi maganda. Ang iintindihin mo, yung makikita mo magandang gagawin ng Diyos sa buhay mo, sabi niya. Tayo lahat ay maging masigasig, magiging matatag, at higit sa lahat, lagi natin isipin na mayroong magandang gagawin ng Diyos sa atin. Amen? Huwag tayo mag-focus dun sa kahinaan natin. Okay. Alvin? Yung reflection natin. Abiding in God's shadow, abiding in His word. Be comforted in our hearts and minds that He is always with us and He never leaves us. Where can I hide? Where can I hide from your spirit, from your presence? Where can I flee? Saan tayo makakalaya? Diba? Paano tayo makakalaya? Kung ang puso natin magulo, ang isip natin magulo,
pero hindi tayo iiwanan ng Panginoon. Kung saan yung ating mga kahinaan, He will release us. Sabi nga niya, hindi niya tayo iiwanan. Where can I hide from your spirit, from your presence? Where can I flee? Saan ba ako makakalaya? Hindi tayo iiwanan ng Diyos. Kaya palayain mo sarili mo. Sabihin mo sa sarili mo, sa isip mo, na ang pinagre-require mo ay hindi tao, hindi ang Diyos na nagbigay buhay sa iyo. Ang Diyos ay nagbigay sa atin ng hininga. Di ba, hinipan ng hininga ng Panginoon para tayo makahinga. Mabuhay, hindi para sa tao, para sa Kanya. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon na tayo ay mayroong pag-asa sa buhay. Kung nakikita mo ang buhay mo ngayon, na parang nahihirapan ka. Kikita mo ang buhay mo na parang walang solusyon sa problema mo. Parang nahirapan ka. Parang nahirapan ka ma-encounter ang gusto ng Diyos para sa iyo. Huwag ka laging ipapakontrol sa dunya. Isipin mo lang lagi sa buhay mo, Lord, mayroon kang magandang gagawin sa buhay mo. Di mo lang yung isipin, may problema ka man, nakikita mo yung problema, nakapaikot sa paligid mo, nakikita mo yung mga prayer mo na hindi sinasagot ng Diyos. Sa tingin mo, sinasagot ka ng Panginoon. Kailang nasa ating pag-unawa, kung ano yung pag-unawa natin na pinapaisip niya sa atin. No? Paunawa na pinapaisip niya sa atin. Sabi na, read the entire Psalms 91 and Psalms 139 and we'll discover God's plans. Basahin po natin yung Psalm 91, 139 para makita natin yung pangako sa atin ng Diyos. Amen? Ano ba ang pinakamahalagang pangako sa atin? Sabi niya, ano ba ang pinakamahalagang pangako sa atin ng Diyos? Sa tingin nyo, ano yung pinakamahalagang pangako ng Diyos sa atin? Na dapat natin, buhay na ganap at kasiya-siya. dapat natin panghawakan sa buhay natin. Tama yan, buhay. Magkaroon tayo ng buhay na ganap. Yan, 10-10. Magkaroon tayo ng buhay na ganap at kasiya-siya. Amen? At ano pa? Yung kaligtasan. Sa Psalm 91. Buhay na walang hanggan. Amen. Kumbaga sa ano, yung buhay natin, yung nakaalalay sa Panginoon. Kaya nga sabi niya, assimilation natin siya in person. What you have learned from the statute, which are the one who gives you the promises of God, from Psalm 91 and Psalm 138. So, kakaroon tayo ng assimilation. Assimilation natin sa atin. What you have learned from this topic. Ano bang natutunan ninyo sa topic na ito? At which are the word who gives you the promises of God from something and someone. So muna tayo sa what you have learned from this topic. Ano yung natutunan nyo sa topic na ito? Maasa ka sa Diyos. Sige pa, Biyasa ka sa umas. go pa. Sige pa. Kaya tayo, ano ang what you have learned from this topic? Ano yung natutunan nyo sa topic? Habang naisip ko. What you have learned from this topic? Sa topic na napakinggan ko, kung meron man tayong nagaganap na problema sa buhay natin, sinasalitayan ng Panginoon Diyos. Siyang nagbibigay ng solusyon sa ating mga problema. Kaya, basta parang wala tayong problema.
Basta tayo ay nahahawakan. Kumbaga sabi pa hawakan natin sa Lord sa O, bigyan natin. Sino pa? Sino pa? Ano yung natutunan niyo ngayong gabi? Wala kang natutunan. Ano yung natutunan niyo ngayong gabi? Ako, yung bang kahit anumang problema, anumang ang nagdagok na nakakamtan natin sa bawat araw, andun pa rin ang Panginoon na yung iaangat tayo dahil nga nananalig tayo sa Kanya. Ang natutunan ko sa topic na Wala rin nag-iisip ka. Basta sa akin, sa Diyos mo hanapin ang mabuting yung problema mo sa Diyos mo hanapin dahil siya lamang ang makasosolve nito at wala nang iba. Amen. Tama. Ayun. Huwag kayo maghanap sa tao o hanapin mo si Diyos. Ang mabuti. Pastor. Kumbaga sa ano, dito natin natutuhan, which are the one who gives you the promises of God from Son. Alam mo yung Psalm 91 eh. Awit mo ba kayo? Parang sulit ng awit ng pastor. sabi sa kanya, Yung sakit ng parang bibig. araw ng protection sa kapatid. Di ba? Dasal ng protection. Sa walang Kumbaga sa ano, si Lord, binigyan natin kay Lord ng sarili natin. Kumbaga sa ano, pinagkatiwala na natin sa Kanya ang lahat. At siya na ang mag-serve sa Kaya nga sa paglalaan. Diyos lang tayo umasa. Amen. Mabuting Amen. gawin. Amen. At sino pa? Lisa? Walang Moses. Kasi simulan. Balik eh. Si RC. Siyang may buko. Ako lahat ng anak ko, lagi ako kay Daddy ni yung malapit lang sa lahat ng mga problema. Kasi wala naman yung makakatulong sa akin. Hindi lang siya lang man talaga eh. Hindi tayo pwede yung lumapit sa ibang tao. Hindi tayo maintindihan. Pero si Lord, pag nagsalita ka, one time, isang hiling mo lang, ibibigay agad sa'yo. 60 click at pagkakaw ka. Lang. Ayun ko po. So, doon tayo sa presence word ni Lord. Bibigyan ka ni Lord ng boses. I-try mo. Sa kanya natutunan ko, pwede ba yung hindi sa topic, sa ano kanina. Kasi kanina, kung kumakanta akong sabi ko, darasin ako. Sabi ko, Lord, para ko itong makakanta. Kasi, yung kanta, Kung may boses ka na. hindi, dali lang. Papaliwanag ko pa. Wait. Before complain. Ano kasi, Ganon. Tagalog na explain before complain. explain before you complain. Oh, Wala naman Wala naman nagpa-complain. Wala complain. Wala complain. Wala lang may problema. kasi kanina, di ba, nakakanta kami ng give thanks. But, mulat ako, ang hina ng boss ko nung una. Tapos yung, nagulat ako di ba makapaniwala eh. Grabe yung spirit kanina sa akin. Biglang lumakas. Ano po,
Napakabalat ng boss. Pero, pero sabi ko, saan niya ako lumapit ng time na yun? Sabi ko, Lord, ipagdasal mo, tulungan mo ako na bumalik yung boses ko kasi para sa inyo itong kinakanta ko. Kaya nga sabi sa kanta, give thanks to the grateful heart. Sabihin, kailangan yung kinakanta mo, sinasa puso mo. Kasi siya kinakantahan mo eh. Humihingi ka sa kanya ng guide, humihingi ka sa kanya ng lakas para mawala yung magiging paus mo. Kaya nung time na yun, nagdarasal tayo kanina. Kaya nung humihingi ako kanina, sabi ko, Lord, bahala na kung makakanta ko ng maayos. Pero yun, sabi ni Lord, subukan mo. Bumabaan siya sa akin kanina eh. Subukan mo, magagawa mo. Magawa ko, kaya sabi ko, Lord, thank you kasi binigyan niyo yung hinihiling ko, baka bukas tuloy-tuloy na siya. Lumakas. Bumalik na rin bago mag-Christmas party. Thank you, Lord, kasi pumasal ko sa inyo ako lumapit at binigyan niyo naman yung kahilingan ko na magkaroon ng Diyos. Yun na. Dapat nating malaman na tayo kaya nilalang ng Panginoong Diyos para siya ay paglingkuran. Huwag tayong umasa na kung ano-ano pa man. Kaya tayo nilalang yan para siya ay paglingkuran. Kaya naman ang ating gagawin, kinakailangan nakasangguni sa Kanya. Makanta muna ako. Kasi yun, si nanay. Pwede kumanta isa? Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan. Ang lahat ay iyong makakamtan. Amen. Meron pa pa. Kanta ka sa Panginoon. Tsaka ito, sa buong buhay mo ngayon, mula sa punong pinanganak ka. At mula sa punong pinanganak ka, ano pa yung kulang na gusto mo hingin sa Lord? Mula ng kabataan mo, mulang sanggol ka, sa lumaki ka, tumanda ka, ano pa yung gusto mo hingin kay Lord? Nasa tingin mo, hindi mo pa nakakamta. Ano share natin yun? Kasi magkakaroon kayo ngayon. Sige. Ano yung hinihiling mo kay Lord na mulat sa puso sa pagkabata mo hanggang ngayon, hindi mo pa nakakamit? Ano yun? Sino mag-share sa inyo? Ay, yung pinagdadasal mo na gusto mo. Nakakamit, pero This year, hindi mo pa nakakamit. Ano yun? yun. Ako kasi is, magmula kasi nung malit ako, yung mga dinadasal ko, nakamtan ko na. Naranasan ko na. Nakamit ko na. Kasi sabi ko noon, pag nakakita ko ng aeroplano, kailan kaya ako makakasakay ng aeroplano? Natupad ko yun. Nakakita ako ng snow, kailan kaya ako makapaglaro ng snow? Natupad ko yun. Ngayon, content ko na ako. Wala na akong manihiling pa. Kapakanan na lang ng pamilya ko yung magkaroon ng magandang pangangatawan at saka magandang buhay. Maganda naman ang buhay. Wala ako nung maliit pa. Ngayon maliit pa rin. Noon talagang wala naman akong hinihiling. Pero yung mga abroad, mga ano, wala sa isip ko na makakarating ako sa mga ganyan. Dahil nababatid ko at nalalaman ko na si Lord talagang may paraan kapag ka ikaw ay talagang kinasihan ni Lord ng pagpapala. Yun ang aking Ikaw, maraming kahilingan.
Ako naman mula nung maliit ako hanggang ngayon, pangarap ko talaga makapunta sa Rome. Ayun talaga ang pangarap ko na inasam-asam ko sa buhay ko na sana bago ako pumanaw, makamit ko yun. Naway Lord, pagpalain at Amen. So, sino pa? Sino pa? Kasama din na lang. Yun. Sabi, Sa akin, matagal yung pagkasama. yun nga sinasabi ng nanay na natupad nga, nakasakay ako ng plano, parating ako ng Davao for 5 days, libre lahat, pati ticket plane ko, kasi nasa ano po kami, nasa sunod kami ng middle class. Nag-mission po kami sa Davao. 5 days po yun ako nawala. Walang cellphone, walang contacts. Akala nila kung ano nangyari sa amin. But true enough, God is so good. Kasi nga, yun nga yung sinabi ko nga nung bata ako eh. Marami rin ako mga rejections na nangyari. Kaya siguro, nung maliit kasi ako, mahihayin talaga ako. So, yun yung nadala ko nung before. I started na members for 10 years. APT ng Lord's Walk siguro 14. So, naging coordinator ako at the age of 14. Napakabata ako. Tapos, naging steward, chapter steward for 16 years. 16 years old po ako naging chapter steward. Tapos, steward ng different ministry at the age of 18. Ganun po ako mature. Ganun po ako, mali pala ako, dito na ako ginamit sa community. Naging member din po ako ng PCY for 3 years. Pero I decided to quit kasi nga sabay-sabay yung aking pero nagpaalam ako. So, nagpaalam ako. Then afterwards, hindi na ako binate. pero hindi naman ako sumamalog sa kanila. So, tapos nito, nawala kami in 2021 kasi nga, dami ko rin tinitaan dahil napagbintaan kami na about sa politics. Nawala yung Lord's Flock noong 2021. So I decided to build the community which is gatherings nga. Yun, up to now, for 30 years, I've been serving for 30 years this coming April 14, 1996. Doon po ako tinawag ng Diyos. At siguro lahat na natupad na eh. Isa lang na hindi natin na natutupad eh. Yung bahay. bahay. We praying for sarili na namin talagang bahay. Kasi for how many years? 40 years? 45? Nangungupahan po kami. So we've been praying so hard na yun, matupad ko po yung hinihiling namin sa Diyos na yung bahay na yun. Tsaka sasakyan. Yun lang. Tsaka negosyo. Kasi ako kasi yung bata na pinalaki ako kasi sa sanay ako sa hirap. Hirap na kung ano yung ulam. Nasabi sa akin ng mama ko na ito lang ang ulam natin. Ang sapatos ko noon, nag-aaral po ako. Grade 1. Walang pambili si nanay. Pero ang ginawa ko, dinigatan ko ng rugby, pero natanggal. Pero pag naglalakad ako, bumubukay yung aking sapatos. Ito po yun. Tapos ang pamasahe ko po noon, 2 piso. Pero ang ginawa ko, hinati-hati ko, ang ulam, ang pagkain ko, chichirya. Ito po yun, chichirya. Sa umaga, kaya minsan napapagalitan ako ng teacher ko. Nakaranas ako ng binugbog ko eh. Yung parang hinano ko sa pisara. Yun yung mga experience ko sa naranasan ko ng hirap. Marami akong hirap na pinagdanasan. Depression, lahat ng mga na-experience yun, na-experience ko bata pa lang po. Kumbaga, hindi masaya yung mundo para sa akin. Pero si Lord, ganun siya eh. Ganun niya ako kamahal. Kaya, lahat ng mga pinagdaanan ko yun, binaliktad ko. Naging masaya ako sa buhay. Naging masaya ako sa pamilya ko. Naging masaya ako sa community. Naging masaya ako kung ano man yung mga nasasakupan ko, yung mga nakikilala ko, yung mga naging kaibigan ko. Kahit nandyan, yun yung experiences ko po na kung gaano kamahal si Lord.
sa atin. Kaya hopefully thankful na maabot yun rin po yung naabot din po namin. Na huwag kayong susuko. Kasi lahat naman po tayo may mga pinagdadaan sa buhay. Kami rin po, personally, marami po pinagdadaan. Pero I'll never stop quit in serving the Lord. Kahit na nag-uulan, bumabagyo, kahit iilan na lang po kami. Kahit marami nang nanira or hindi naman totally nanira kung talagang umalis na. So, nagtiyaga kami, nag-serve kami kahit tatapos lang kami noon. Ngayon, kasama po namin kayo. I've been so good na ganun po si Lord na habang tumatanda po tayo, ako marami pa akong gustong gawin sa buhay. So, lahat po, naging host, naging moderator, naging singer, naging performer, lahat-lahat na ng mga contest na salinan ko, nanalo ko, natalo ko, lahat yun, pinagdaanan ko. Kaya sabi ko, Lord, napakabuti mo sa amin. Itong this year na to, nare-receive namin blessing ngayon. Siguro, yung sabi nga magbigay ka at ikay bibigyan ng Diyos. Yun yung pinaka... Pero meron lang ako isa na hindi niya sinagot. Alam ko na. Ayan. Gusto niya kasi. Yeah. Pumuti. Para makita ako sa madlang picture. Hindi, joke. Hindi, may mga discernment sila. Yun lang po ang gusto ko sabihin sa inyo. Words of encouragement po na habang bata pa tayo or tumatanda po tayo, patuloy po tayo mag-serve. Alam ko may mga problema din tayo sa pera, right? Alam naman, lahat naman po may problema sa paputi, paano ka pumuti, paano ako makikita. Ngayon nakikita na po ko. So maraming salamat po. Yun lang. So sino pa? Tsaka kanina nawala yung sound natin, pero ngayon ayos na. In Jesus' name, amen. Amen. Napakabait ni Lord. Binigyan niya ako ng wisdom kasi nasira yung likod. Kaya pala nagkakarap na yung likod. Dumadagong ba kasi Siyempre, kailangan sa susunod na event natin dapat maayos. So, may mga guests kasi tayo. So, yun lang ang aking sharing. Maraming salamat po sa inyo. So ngayon, meron tayong healing session. Kasi meron gusto magpa-prayer over. So, na lang ako sandali. Pag ready na kayo, lumapit na lang kayo. At ipipray ko kayo. Amen? Amen. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Panginoon, sa oras na ito, Ikaw ang Diyos ng katotohanan. Ikaw ang Diyos na tapat sa iyong pangako. Ikaw ang Diyos na kapilang ng labanan. Ikaw ang Diyos na pinatugin sa aming pangalaman. Sa oras na ito, Panginoon, nilatas ko sa iyo yung mga may kahindaman na nangingi Panginoon na prayer over. Lord, ipapa mo ang iyong kapilang kamay sa mga kamay ko. At ikaw ang umawag sa kanila at ikaw ang magpakaling sa kanila. Lord, wala pa ang kapangyarihan. Kundi ikaw lamang ang kapangyarihan. At Lord, sinabi mo sa iyong pangako na sino man ang matutunan ng aming kamay ay magkaroon ng kalingan sa pagkain. Kaya Lord, inaanyayahan ko ang Banal na Espiritu na siyang mag-agos sa atin at kayo ang humipo sa mga kapatid namin sa pagkakataon na may utang. Maraming salamat sa iyo at pinahayaan ko ng Banal na Espiritu na siyang mag-agos sa atin. Thank you, Father God. Let us pray in Jesus' name. We pray. Amen. Siyang gabay
pastor, pinag-iinawa ko. Lubos, sa karuwa ay gaginawa sa tumpang nalandas siyang patnuway. Ang Panginoon ang aking pastor, pinag-iinawa ko. Siya'y kasama ko, ang hawak ng tungko, ang siyang gabay ko. Dahil pamalo, sigla ang Panginoon ang aking pastor, pinag-iinawa ko. Siya'y kasama ko, ang hawak ng tungkol, ang siyang gabay ko. Kaya niyang pamalo, sigla ang mulang ko. Ang Panginoon ang aking pastor, pinag-iinawa ko. Pinag-iinawa ko.
At sa dating ito, ay pinagkalab mo po ng kagalingan. Kapatid sa Panginoon, at ito din sa'yo, sa kami sa Panginoon. At sa kanilang pag-uwi, sa pagkakalong po sa kapitasan at pagkakalong sa kanilang buhay at pagpalain mo po sila sa Thank you, Father God, for this people. In Jesus' name, Amen. Umalis ka dyan, sinabi ko na eh. So, ayan. So, so ngayon, brothers and sisters, ayan. Ha? Okay. Maraming salamat Panginoon sa oras ko. Pagpalaan mo ito Panginoon, tagabitin mo kapag-ganap yung mga salita Panginoon. Pagpalaan mo ito Panginoon. And I say pray in Jesus' name. Amen. And so, yan po. So, we'll see you on December. Ano ba ang laro natin? It's a surprise po. Meron po tayong surprise games. Ayan. So, we'll see you on December 18. It's a Saturday. It's a... Ayan. Ayan. So, yun po. Teka lang. Ayan po. So, before that, so, share po muna tayo sa na-experience po kanina sa ating healing session. Kahit 2 to 3 shares po. Ayan si Nanay Melda. Palapakan natin si Lord. Sasabihin ko yung inano ako kanina ni sister. Thank you Lord, nawala ang sakit sa ulo ko. Ako naman po, naramdaman ko talaga yung pagpasok ng Espiritu sa akin. Maraming salamat po. Amen. So, tayo uuwi na in Jesus' name. At sabihin natin sa ating katabi, maraming salamat Maraming salamat. sa pagdalawa. Thank you so much. Hatid mo daw siya. Hatid mo. Para sabay na kayo. Ayan, so Thursday na po ang ating Christmas party. Ang ating motif, ang ating susutin po, any bright colors po. Except lang po ang kulay black. Any colors po. So, ang call time po natin, together with the intercessory, ayan, 5 p.m. po sa kasi magpe-pray po tayo. Ayan, so, prayer for anointing po tayo sa December 18. So 5 p.m. po, kailangan before 5 nandito na po tayo lahat. Especially magpe-pray po ang mga workers natin at ang mga leaders pala na intercessory at saka members. So we encourage po na at least before 5 p.m. start na po tayo. For those na hindi para maaga din po tayo makatapos. Amen? So ang start po natin 5 p.m. to 8:30. So yung mga leaders po ng bawat ministry ay at least before 5 nandito na po tayo para makapag-start po tayo ng maaga. Amen? Amen po ba? Ayan. Ang exchange gift na natin ulit, 100 pesos. So, kung wala pa po mga exchange gift, mag-ipon-ipon na po tayo. Pwede rin po tayo, basta kahit anong item, basta worth 100. Yung okay lang po sa akin. So, yun po. So, maraming salamat. At sa mga games po, surprise na lang po kasi sa 18 na po natin re-reveal. At yung susunod na prayer meeting natin next year, i-reveal po natin sa December 18 na rin. So maraming salamat po. And we'll see you and God bless us all. So kasi nagkaroon po kami nag-tabulate po kami ng mga servant leaders ng servant leaders natin. Nagkaroon po kami ng evaluation. Dahil sa 18 po ay i-announce na po namin kung kailan po ang ating prayer meeting next year. So we're excited
na may makakilala po kayo next year ng mga bagong haharap dito sa entablado at mga aawit, sasayaw at magmo-moderate dito. Makikita niyo po kung sino-sino po sila sa next year. Hindi ko muna sasabihin kung kailan. So, we'll see you and God bless us all. We'll see you on December 18. It's a Thursday at 5 to 8:30. Ang team natin, A Joyous Christmas in Our Hearts. So, yun, maganda na yung tunog natin. Kanina, hindi marinig, no? Ay, marinig na. So, maraming salamat, Lord. Ayan. So, thank you and God bless us all. Ayun. Samay-samay na. Tawagin ko si Sige, nanay. Kaya dyan sa nanay. Ayun po. Si Ida o si Lorna o si Bel. Ay. Ayaw nga pala. Sige, pirmahan niyo muna ito lang. Si Peppa rin kasi. Yana!